Lorna, sa ganitong pagkakataon, ano ang gagawin dapat? Parang tumiha, simple, pero ano sa palagay mo? Okay, pag-usapan muna natin ang batas, no? Kasi sa batas, ang parental authority nasa parents mismo. Kung sino yung nanay at tatay, yun ang may parental authority. So, si Ma'am Bel, wala nang authority sa apo. Kasi mga nanay at tatay may parental authority sa apo. Ngayon, sa bagong family code, dati ang head of the family, lalaki. Ngayon, joint parental authority. Ang babae at ang lalaki, ibig sabihin, nanay at tatay, pareho na equal. Hindi yung, makinig ka kasi tatay ako, akong head ng family. Hindi. Hindi ganun. Parehong equal ang nanay at ang tatay. Ngayon, emancipation naman ang pag-usapan natin. Ano yung ibig sabihin ng emancipation sa batas? Kung ikaw ay 21 years old, may freedom ka na. Sa states ata 18, pinapalayas na. Pero dito, 21 years old, pero may requirement na gainfully employed. Kung 21 years old ka, wala ka pa naman trabaho, dependent ka pa, hindi ka independent kasi wala kang trabaho. Pangalawa, miski below 21 ka, pag nag-asawa ka na, independent ka na dapat. So, ganun ang dapat guidance natin. Ngayon, sa parental authority, yung ginagawa niyo po sa manugang ninyo, hindi na guidance, control na yan. Iba yung guidance, iba yung control. Sabi nga sa isang episode dati, sabi ni Dr. Love, iba yung bahay, iba yung tahanan. House is not a home. Sa inyo nga yung bahay, pero yung home, hindi na po kayo. Hindi na kayo head ng home, ng tahanan. Kasi may isang pamilya na nakikitira sa bahay nyo. So, iba yun, yung house tsaka yung home. And lastly, yung apo nyo. Yung apo nyo, malilito yung 4 years old, hindi niya alam kung sinong susundin. Ang lola ba o ang nanay? Kanya dapat klaro ang roles ng nanay at ng mga biyan. Kayo naman, ma'am, pag nagreklamo ang anak mo sa iyo, pagsabihan mo naman. Baka naman may reason, Baka bigyan mo ng, wag mong kampihan agad. Siguro dapat kayong magbiyanan, magbalae, ay mag-usap. Kasi kung lagi kang impartial sa anak mo, walang mangyayari. Lagi siyang tatakbo sa iyo kasi lagi kang kumakampi. Hindi pwede kasi ang may authority na ngayon yung asawa niya sa kanya at sa mga anak. Wala na dapat kayong pakialam. Okay, thank you very much, Attorney Lorna. Doc Camille, paano masasabing panghihimasok na yung ginagawa? Nasa feeling ba yon noong nanay o tatay doon sa lola? Kuminsan kasi ang hirap, pag sinabi mo nagsusumbong na, ibig sabihin alam niya na may panghihimasok. Pero kasi, alam mo kung kayo ay mag-aasawa or magkakaroon ng partner, lalo na sa mga kababaihan, siguraduhin nyo, marunong kayo lahat ng chores. Marunong kayo maglaba, magluto, lahat ng klase paglilinis, para sa ganun, hindi kayo mapupulaan. Dahil kasi check, yun ang unang papansinin sa inyo eh. Ngayon yung pag-aalaga sa anak, definitely, merong tendency na magko-compare yan. Alam mo, nung dati, ganito ang pag-aalaga niya, naglalagay ko ng big kiss kung ano-anong pinagsasabi. Pero ang sasabihin nyo nga, yun po yun. Pero meron po kaming natutunan na bago. So maganda naman yung pakikiusap. Pero tatandaan natin, siguro ang maganda dito, bilang magbalae, kayong mag-usap. Kasi kung ako, magiging balae ko kayo, sasabihin ko, pasensya ka na sa anak ko ha. Kasi kumisan, ganyan talaga yan eh. So magkakasundo kayo, hindi kayo magiging monster-in-laws sa mga sa mga anak nyo or even sa bawat isa. Kasi yun ang pinakamagandang paraan para yung mga anak nyo na nag-aalaga or nagiging bagong magulang ay matuto at the same time maging mabuti at responsableng mga magulang. Ayun, monster-in-law. Nako, tagal mo nang di narinig yan. Brother June, paano mapapanatili yung healthy relations kung sabihin na natin hindi pa kayang bumukod noong mag-asawa doon sa loob ng kanilang tahanan? Ay, alam mo kasi, ate ko ring, yung mga nanay, katulad ni Belle, ang concern niyan doon sa bata,
concerned dun sa anak niya, ganun na lamang. Kaya palaging nakatutok ang mata niya dun sa manugang. Kasi yung anak naman, wala naman dun eh. No? Yung manugang na babae, palagi binabantayan yan. No? Mabuti yung kanyang intention. Ang intention niya, mag-guide yung kanyang manugang sa pagpapalaki dahil ang inia-apply ng pagpapalaki, yung paraan niya, mali. May paraan yung magulang ng pagpapalaki sa kanyang sariling anak. Tayo na mga lolo at lola, nagga-guide lang tayo. Pero kung araw-araw na lamang nakikita mo ang kamalian ng manugang mo, nagiging monster ka ng, monster-in-law. Nagiging monster ka na. Alam mo, sa bahay ko, 5 anak ko sa tunay, isa sa, alam mo na, Ano ba yan? Sa AI. Sa AI. sa extra. Meron akong paraan sa bahay. Pag ikinakasal yung mga anak ko, I welcome the manugang sa bahay namin for 6 months. Titira ka sa bahay namin. Kasi ang gusto ko makita, paano ang ugali ng aking manugang. Paano siya makisama sa biyanan, sa mga hipag, sa mga bayaw, at sa asawa niya. Ano ang kulang pa sa kanya na pwedeng maituro? Di ba? After 6 months, palalayasin ko na yan. Humanap na kayo ng bahay nyo kasi nag-asawa kayo. Magtayo kayo ng sarili nyong karian. Mamimiss ninyo yung pagpupundar ng pagpupundar ng mga bagong maliliit na plancha, mga plato and everything. That's exciting. Kaysa doon sa palagi ka nakatira dito sa bahay ko, hindi ka matututo niyan. Iga-guide lang kita. At pwede mong i-guide yan, Bel, yung manugang at anak mo, no? Nang hindi araw-araw. Kasi nakakairita pag araw-araw, nakikialam ka na. Hindi na maganda. Ang pinakamaganda rito, kayong magbalae ay maging magkaibigan para ma-guide ninyo ng mabuti yung inyong mga anak. Sa mga nanonood po ngayon ng mga mag-asawa, lalo yung mga bagong kasal, just a piece of advice. Kung meron kayong nakikita sa inyong biyanan, sa asawa mo na problema, huwag po kayong magsusumbong sa magulang nyo. Ang puntahan nyo ang inyong ninong o ninang. Siya ang kausapin nyo. Yun ang role nila, pangalawang magulang. Kasi pag nagsumbong ka sa nanay mo, SOP yun. Kakampihan nito yung kanyang anak. Away na yan. At yun ang nakita natin ngayon. Ate Coring. Ayan.